bukas na po ang ating health center para pag-usapan ng gout. Kasama po natin isang lifestyle doctor, si Dr. Brian Aubrey Castillo. Hello, Doc Brian. Yes, good afternoon. Good morning sa inyong lahat. This is Doc Bri. Tita Winnie? Yes, Doc Bri, thank you. Thank you for the time and thank you for coming to our studio. Maraming salamat po. My pleasure po. Okay, una na nating ipaliwanag, Doc. Ano po ba itong gout? Okay, ang gout is a lifestyle disease. Okay? So usually, mataas ang uric acid. Yun. Ngayon, bakit? Because ito ang end product ng purine metabolism natin. Pero tandaan po ninyo kasi kadalasan, akala natin sa kinakain lang. Oh, okay. Our body also produces uric acid, itong purine. 2/3 of purine are made up from our body sa liver natin. Kaya 1/3 lang sa mga kinakain or iniinom. Kaya paano tayo nagkakaroon ng gout attack? It's because the increase of uric acid sa katawan and mahinang excretion sa kidney. Ibig sabihin, hindi na ilalabas ang uric acid. Okay, hold on. Medyo nosebleed yun, Doc. Yes. Okay, ulit. Ang katawan natin, nagpo-produce na ng purine. Yes Okay. po. But then, number one question, bakit? Kailangan din ba ng purine ng katawan natin? Yes. Okay. Why? Yung RNA, DNA natin, pagka na-use natin to, nagbe-breakdown to purines. Yun. So, ito yung mga ATP, ito yung energy natin. Yun. Okay. But, tapos, ang normal na sistema, pag sumobra tayo at nagamit na dapat ilabas ng katawan. Correct po. Through urine. Yes. Okay. But, paano nagkakaroon ng, bakit hindi na ilalabas ng katawan ng urine? Okay. Ito yung mga may health condition like yung mga insulin resistant. Ito yung mga metabolic diseases. Yung may Yes. diabetes. Diabetes. Chronic kidney disease. Yes po. At saka mga obese. Actually, ang obesity Opo. is directly proportional na pwede magkaroon ng gout. Ay, naku. Yes. Teka muna, bago tayo dumako dyan sa mga kondisyon na yan, ano po ba ang mga sintomas na may gout na ako? Nako, yun. Paggising nyo sa umaga, pag step nyo ng paa, ouch! Masakit? Sobrang sakit. Yung iba nga sa mga babae, parang mas malala pa sa panganganak ang sakit. Ganun? Yes. Dok? Ay, ano yun? Sa talampakan ng masakit? Okay, yes. Kadalasan, sa big toe, Okay. or pwede sa ibang joints. So, pwede rin siya sa wrist, sa kamay, sa elbow, any part na may joints. Pwede po. Pero ang most common, yung sa bandang hinlalaki ng paa. Yes. Sa big toe. Bakit po? Ito kasi yung cold extremities, ito yung mga malalamig na part ng katawan natin. Okay. Doon palagi ang attack ng gout. Agad-agad po ba ang sakit? Wala po ba itong halimbawa warning muna? Sa umpisa. Wala. Agad masakit talagang Yes, gano'n. paggising nyo, mararamdaman nyo, pag-apak ng paa ninyo, napakasakit. Ito yung mga cause ng bakit nag-a-absent ang mga employee, hindi makalakad. Hindi makalakad. Yes. Tapos meron pa akong nabalitaan, Dok, pagka sa sobrang, kung extreme na daw yung gout or hindi na ma-manage, kahit daw hangin ng ventilador, ay nagkukos ng nuknukan ng sakit? Yes, ito yung wind pain na pagka nahanginan, sobrang sakit din. Actually, any may gout yan, makakaramdam yan. Kaya ayaw nila na may ventilador. Oh my gosh. Yes, kaya debilitating siya. Okay. So, paano po, sige, sino-sino ang at risk sa gout? Okay, so yung mga may insulin resistant, ito yung mga diabetic, may mga obese, yan. So, iiwasan, ito yung mga lifestyle diseases talaga, na if you're going to change your lifestyle, gout-free. And what lifestyle is supposed to change? Okay, usually, ang pinapatanggal ko is mga sugar food, mga fructose, mga high refined na
processed food, Okay. ultra-processed food, yan, Okay. tatanggalin natin. And of course, sa nutrition pa lang yan. Oo. If- Teka muna, Doc. Ano ba yung ultra-processed food? Well, ito yung mga nasa plastic or nasa kahon. Oh, Okay. yung ready to cook? Iyon. So, instant. Easy to cook? Yes. 5 minutes, okay. 3 minutes, andyan na. Kasi mataas ang mataas ang salt din nun Doc, 'di ba? Yes. So, yung iwas sa pagkaing matataas ang salt at saka matataas ang sugar. Mhm. Tama. Oh. Okay. Yes. Is that correct? Actually, yung mga sugary food pa nga eh. Sugary Ang mga food. processed food, may sugar na rin yan. So, Oo naman. talagang, bakit itong mga may diabetic? Oo. Dahil sobra sa mga asukal. Oo. Bakit obese? Oo. So, puro processed food ang nakakain, sugar food, sugar drink. Okay. So, nagiging obese sila. Yan yung mga nagkokos ng lifestyle diseases. Okay. Pagka daw sa gout, iwas daw ng karning baka, iwas daw sa mani. Totoo ba yun, Doc? Well, if Sa laman loob. yan yung yung purine kasi purine metabolism tayo. Oo. Ngayon, if you 1/3 lang ng mga kinakain yan, 1/3 ng problem natin sa uric acid ay galing sa pagkain. Okay. Ngayon, if you're going to limit that, bawasan yan, yes, you can. Pero ang mas madaming nagkokos ng gout is yung sugary food, sugar drinks, and processed food. Kasi may Really? patient po ako, mga chronic gout. Pinago ko ang lifestyle. Well, sinabihan ko, yes, you can eat meat. Oo. As long as you take out this high carbohydrates, high processed food, Oo. sugar food, sugar drink. Nagulat yung patient ko. I have 2 patients. Oo. Nagulat. For how many months? Every month, nagkakaroon sila ng gout flare, gout attack. Oo. First time nila. 1 month, 2 months, 3 months, Gout-free? gout-free. Wala. Changing their So, diet, Oo. number 1. Tapos, may activity na rin sila. ay, exercise. Yes. Kailangan ng exercise, Doc. Anong klaseng exercise? Masakit na nga yung pa ako. Okay. Siyempre, pagka masakit ang paa, may gout flare, i-address muna natin ng mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay. So, inflammation ang problem, anuhin muna natin yung inflammation. Once you are free with inflammation, you can start now, if you are sedentary, walking lang, 20-30 minutes every day. Okay. Walking. Yes. Okay. And these things that you've mentioned, nutrition, exercise, contributes to para hindi ako maging obese, para pumayat ako. Ganyan. Yes. So, pagka halimbawa, Doc, na manage na ang aking weight, meron akong activity, maayos ng aking diet, gagaling na ba ako sa gout? Hindi na ba ito babalik-balik? Okay, kailangan maging consistent po tayo. Kasi pagka yung kadalasan pagka gumaling tayo, bumabalik tayo sa Hooray! dati. Celebrate! Yes, matitikman ko na yung yung hindi ko natitikman noon. Oo. Pero isa rin to is you need to increase your fluid intake. Ay, ayan, Yes. inom-inom ng tubig. Tubig ito, Doc, Yes. Hindi ibang Hindi fluid. concentrated fluid. Pag sinabi kong concentrated fluid, ito yung mga may kulay. Oh, yun. Dapat yung walang kulay. Okay. Bakit? Kasi tutulong yan ma-excrete sa kidney yung uric acid na yan. Yung pag-inom na inom ng tubig. Correct. Doc, meron ka rin nabanggit. Dapat hindi iwas bawal ang alak. Di ba? Hindi yes. bawas, kundi bawal ang alak. Naku, alam nyo ba, nung sinabi ko yun, walang toma, nag-react lahat ng mga lalaki sa studio. Dahil kadalasan sa mga occupation nila involved mga liquor after work. Opo. Yan yung kanilang saya. Pero, syempre, isipin nyo, anong mas masaya? Yung meron kang gout compared dun sa totoma ka. Bakit, Dok? Ano pa? Lahat ng alcohol, beer, wine, vodka, whiskey, rum, lahat bawal? O meron lang specific kinds of alcoholic drinks? No. Or baka naman merong volume lang, dami lang na required? Okay. If you have gout, I recommend no liquor. Alam nyo bakit? Bakit? Liquor is addicting. O naman.
So, yung dati sasabihin nyo, 1 jigger or 1 shot a day. Or isang kopita lang ng Yes, hindi nasusunod. So, if you're not going to remove that, babalik at babalik kayo sa dati. Kung hindi kayo consistent, babalik lang yung gout ninyo. Ganon. Kaya talagang, yes, in moderation, in moderation, 1 kopita a day lang, or sa beer, 1 beer, 1 bottle. Yes, pero kung hindi mawawala, addiction nga eh. So, kahit first week, second week, magawa nyo, pagdating ng third or 1 month, bumabalik ka na. And because may mga peers din, mga kasama. Tukso. Yun, tukso talaga ang nagiging salarin. Nagulat lang ako, Doc, na lahat ng alcoholic drinks, kasi ang alam ko, beer because of the malt. Yes. Lahat pala, dapat. Wala. Because all alcohols nagkakos ng dehydration also. So, pagka nasobrahan ka talaga sa alcohol, dehydrated ng katawan mo, ang sabi nga natin, paano mo ma-excrete yung uric acid? Kailangan ng water. Hindi ako, ihiin nga yung mga tumutuman. Dami pang umihi. Hindi pa po ba effective yun? No, pagka ihi ka ng ihi, na-dehydrate ka. You need to rehydrate with water. Kaya nga, pag inom ka ng beer, ng mga alcohol, pansinin nyo, ihi ng ihi, na-dehydrate na po ang inyong katawan. Kasi marami ang na-expel ng water. Opo. Doc, pati daw sigarilyo bawal? I Sa think, gout? May kinalaman ba ang wala sigarilyo po sa gout? kasi more of nicotine, more of addiction ang smoking. Iba naman ang epekto nun. Yes, pwedeng cancer. Actually, pagka smoker ka, increased risk for cancer. Pero ngayon pinapalitan na yan ng obesity. High risk for also cancer. Okay, since obesity nagko-cause ng maraming problema sa katawan, paano ba masasabing obese na ako? Okay. Yung weight po ninyo, meron tayong i-measure natin. Kailangan, nasa normal weight tayo. Ako, I was 93 kilogram, obese 2. Oh. So if I'm not going to change my lifestyle, ang dami. 92 kayo, Doc? 93 kilograms. 93? Yes. Ano ginawa ninyo? Gaano katagal bago kayo naging ganyang ka-fit? Okay, 2013, naging active ako kasi thinking ko, being active, exercise, bumili ako ng bike. Wow. So, nagbabike ako 100-kilometer bike noon. Malaki na ako. It doesn't decrease my weight because yung kinakain ko. Oo. Kasi yung iba sinasabi nila, masusunog din naman yan Magbabike ako mamaya, tatakbo ako mamaya, lalakad ako mamaya, papawisan ako, tapos sang damakmak na kanin ang kakainin pagkatapos. So, yun yung problem. Kasi 80% of total health natin comes from our nutrition. 20% lang ang exercise. Ayan. Naku, Dok, parang parusa naman kasi. Parang yung diet restricted, Dok. Yes. So, paano ba magandang umpisahan para masustain ko yung reasonable, para naman hindi ako malungkot. Okay, para hindi kayo malungkot, meron naman tayong tinatawag na yung mga tatanggal lang muna natin is yung mga sugar drink. Ayan, okay. No? Mga instant, sabi mo. Yes, yung mga processed food na instant, iwas. At mag-focus po kayo, home-cooked meal. Yan ang pinaka-the best kasi mas nutritious yung niluluto ng ating mga nanay or lola kaysa yung bibili yung drive-thru or yung kasi sa ating generation very busy. Gusto natin nagmamadali and then yun na. Nakakain na tayo ng mga unhealthy foods. And probably let's qualify the home cooked meals, Doc. Kasi maraming mga pampalasa na available in the market. Siguro kasama yun dun sa kategory na instant. Yes po. Usually sa home cooked meal, mag-focus sa salt and
pepper only, yung Only. pampalasa. Yung mga ibang ingredients na masyado nagpapalasa, tinatanggal natin. Ayun, tama ka naman dun, Dok. Lalo na yung mga easy-easy, 'di ba? Marami ngayon yan. Well, it gives us convenience because of our very fast lifestyle. But may palit pag in the long run. In the long run, yes, na-enjoy nyo itong mga unhealthy foods, pero after a decade, 2 decades, 3 decades, ayan na po yung mga lifestyle diseases, debilitating. Ang problem pa, magastos, sobrang gastos nila once you're nasa ospital na. At masakit, Dok. Ang hirap sa katawan, di Correct. ba? So, Yes po. okay, last paalala na lamang po, Doc. Okay, when you want to have a healthy lifestyle, set a right mindset. Ano kayo ng goal, then proper nutrition. You can also do fasting and have an active lifestyle. You can be the best version of yourself, adapt, and you will evolve. Ayan, very good. Kung wala naman sigurong sakit pa, Doc, you can reward yourself every now and then, Yes, right? pwede Oo. naman po. Wala namang, para hindi malungkot ang buhay. Correct po kayo. Yes. Very good. Saan po ba kayo mabibisita, Doc, para sa mga gustong magpakonsulta? Yes, ang hospital ko is Ace QC, dyan sa Muñoz, and Ace Valenzuela sa Malanday. And ang aking clinic nasa Bukawi, Bulacan. They can also follow my page, Dr. Brian Aubrey Castillo. Ayun. Thank you so much for coming, Doc. Maraming salamat po sa inyo. Yes po, thank you. Thank you si Doc Brian Aubrey Castillo po para sa isa sa ating lifestyle doctor na nagsasabi prevention is better than cure. Ngayon na, ayusin na po natin ang ating pagkain at syempre paggalaw-galaw ng bagya. Kahit nga lang daw walking, pwede na. Maraming salamat, and with that, I'd like to say bye-bye already!